Hello, what's up madlang people? Dahil yasumi natin for today's video, tara samahan niyo akong gumala. Ang pupuntahan natin ngayon ay isa sa pinakamatagal na village dito sa Fukushima, Japan, ang Aochi-juku. Pumasok muna kami dito sa isang restaurant na malapit dito sa amin. So habang papasok kami, may nakita kaming alak na naka-display dito sa labas. At dahil hindi namin alam kung paano gamitin itong touchscreen na to, so dito na lang kami sa basic at literal na menu. Of course, kunwari nababasa namin yung nasa menu para aesthetic tignan. Pagkatapos naming mamili, isa-isa na ngang dumating yung mga in-order namin. Inumpisahan na rin namin magluto kasi nagugutom na nga kami. Yakiniko pala ang tawag dito sa Japan. Ibig sabihin, grilled meat. Umalis na rin kami agad pagkatapos namin kumain dahil mahaba pa yung babiyahin namin. Almost 1 hour ang babiyahin namin galing Shirakawa City. Gusto ko nang sanang umidlip kaso nga lang may nakita akong road tunnel dito. Ewan ko ba, na-miss talaga ako pag nakakita ako ng road tunnel dito sa Japan. Alam niyo ba, as of March 2020 ay may mahigit na 10,000 road tunnel na ang nagawa ng mga Hapon sa buong bansa na may haba na 100 to 500 meters every tunnel. At yung nakarating na rin kami dito sa village na to. So hello guys, nandito na kami ngayon sa isa sa pinakamatagal na village dito sa Fukushima. So sa natanong ko ng kaibigan ko, almost 500 years na daw to. So tara, ibutin natin. Dahil bakasyon nga din dito sa Japan, maraming din mga kabataan na gumagala din dito. Yung mga bahay na nakikita nyo dyan, isa din yan sa mga bahay na pinakamatagal dito sa village. Ang iba nga ginawa ng souvenir shop at iba naman ginawang restaurants. Sa part na to, pinasok na rin namin ng isa sa mga bahay dito sa village. Sinasabi na isa din to sa mga bahay ng mga samurai noong unang panahon. Kaya tara, samahan niyo akong pasukin ang bahay na to. Let's go! Guys, nandito na tayo sa mismong pintuan ng bahay na to. So, kung gusto niyo makita yung sa loob, tara, samahan niyo ako dito. Pagpasok pa lang namin dito sa mismong entrance na to, na-miss na kami sa nakikita namin. Iba talaga sa person pag nakikita niyo talaga siya sa mismong mga mata mo kasi sobrang luma na talaga na bahay, pero alam mong inaalagaan pa rin ng mga tao dito. So as you can see, diba, tingnan niyo yung mga ito mismo matagal na daw to, tsaka iba nirenovate na lang po ng ng pagpapamahalan dito. So tingnan niyo yung mga gamit, almost 500 years na daw to. Titingnan natin ko ang nasa loob. Di ko mamabasa o naintindihan ang iba ang mga pictures na nagsasabi o nag-explain sa akin paano nila ginawa ang bahay na to. Dito guys, sa Japan, bago ka pumasok sa isang kwarto o kahit anong bahay, isang bahay, kailangan hubarin mo muna yung pagbaba mo o sapatos mo. Dito kasi sa Japan, traditional na talaga na hinuhubad ang mga sapatos o tsinelas na ginagamit sa labas. Nilibot na namin ang buong bahay at isa-isa namin pinuntahan ang mga buong kwarto. Mafe-feel mo talaga sa loob ng bahay kung gaano talaga kaluma ang bahay na to. So dito sa isang kwarto na to, dito nakatago din yung mga gamit nila. Ito yung mga cabinet nila. Yung lagay siguro ng mga gamit nila. Tsaka may sobrang luma dito, parang maleta, katibang maleta, tsaka mga lumang gamit din, parang malaking basket. So napaka-tibay talaga ng bahay nito kasi almost 500 years na nga daw to. Lumabas na rin kami para ipagpatuloy ang pag-iikot dito sa buong village. So guys, this time aakit tayo dito sa bundok. So medyo matirik siya, so kailangan mag-ingat tayo kasi yung hagdanan medyo maliit lang siya. So tara. Pagdating ko dito sa taas, may nakita ako isang maliit na simbahan na pwede ka nang humiling na kahit anong hiling mo, matutupad daw. So this time, tinry kong humiling dito. Wala din namang mawawala kung itatry natin. Pero of course, kailangan pa rin natin gumawa ng mga paraan para matupad natin yung mga kahilingan natin. Wala din namang mawawala kung maniniwala ka sa mga ganito.
Because I do believe at the end of the day, ikaw pa rin ang gagawa at gagawa ng this day mo. Sinulit rin namin yung oras habang nandito kami sa taas. Dito ko nakita kung gaano siya kaganda talaga. Pagkatapos namin mag-picture-picture, umalis na rin kami. And thank you pala sa lahat na sumabay sa adventure namin for today's video. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!